No, na balang araw, kahit matanda na si Tekram, nakaalalay din sa mga anak ninyo. Kung hindi man si Tekram, another set of charity vloggers, aalalay din sa anak nyo. Gusto nyo ba yun? Di ba? So, alright. So, segue muna tayo sa ibang issue dito sa Tekram community. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na natin babalikan si Daisy. Actually, nagbago pala siya ng pangalan sa kanyang Facebook. Hindi na Ate DBS. Iniba niya na. Yan nakita ko na po. And meron din tayong mga reaction na gagawin doon sa mga nakita natin sa kanya. No? But for now, segue tayo ng konti sa ibang kwento dito sa Tekram community. Itong kay Julie, na kapatid ni Luis, no? At yung kanyang boyfriend na si Nelson. Na marami ang nakapanood, nakasubaybay, no, sa dalawang ito dahil marami ang gustong tumulong kay Julie, no? And narinig naman natin doon sa latest content ni Tekram, no, yung sponsor na si Madam Alicia, 'di ba? She has something for Julie. So ibig sabihin talagang marami ang gustong tumulong dito kay Julie, no, bukod pa kay Luis. And I think even the mother of Luis magkakaroon din ng surprise coming from the sponsor, from Madam Alicia, something like that. And beside from them, marami pa ang tumutulong talaga sa pamilya ni Luis. Hindi lang si Luis ang matutulungan ngayon, na kaya naiinggit. Kaya naiinggit si Daisy na kahit hindi si Luis yung topic ng mga taong bumabatikos laban kay Dave, si Luis ang binabalikan. Pero some other time po yun, no? Dito muna tayo. Usapang pag-ibig. Usapang pag-ibig itong ating isisingit muna pansamantala. And magre-real talk lang po tayo. Ibabase po natin lahat ng aking opinion na ibibigay sa kung ano yung realidad ng buhay ngayon. Okay? At bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware tayo sa ating mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Okay? Issue lang po tayo. Walang personal. So, let's go down to this video na aking reaction na kung saan marami ang naging against sa nangyaring sitwasyon na to ni Julie at saka ni Nelson. Marami ang halos karamihan ng mga comment ay kumbaga nadidegrade, medyo hindi maganda against, no, sa gustong marinig ni Nelson dahil maraming mga nakita na red flag daw yung ating mga taga-subaybay ng Tekram community. Okay, first of all, I'm not expert, hindi po ako ganun karunong. Ako po ay magbabase lang sa panahon na kinakaharap natin ngayon. At bilang, kumbaga, nakakatanda sa kanila at kumbaga, dumanas na sa buhay na pinagdadaanan nila ngayon. Okay? Hindi ko po sinasabi na tama ang sinabi ko at hindi ko naman sinasabi na mali yung mga sinabi na nasa comment section. Opinion po nila yan. Pero at the end of the day, ang magde-decide silang dalawa pa rin. Yan po ang lagi nating tatandaan. Kaya lang nating ibahagi sa kanila ay pagpayuhan, ipakita yung realidad ng buhay, kung ano yung nangyayari at ano ang mangyayari sa buhay nila. Di ba? So, kung ano man po yung aking maririnig, kung ano man po ang inyong maririnig sa aking content na to, o sa opinion ko na to, yun po ay base lamang sa aking nakikita, napapansin sa realidad ng buhay ngayon. No? So, eto, let us play a portion of video of this ni Tekram regarding dito sa mga naging comment, no, ng mga viewers. So, eto, allow me to share the video. Okay. Tita Jessie Bonoso, 4285. Natin yung please, marami kaming nababasa. Tita Madra Marcela, sana natin yung
sikapin mo muna makapagtapos ng pag-aaral. Mas magkakaroon kayo ng magandang kinabukasan kasi bata pa naman kayo. Naiyak ako sa iyo, Ate Judy. Huwag ka muna mag-asawa. Please, ang bata mo pa. For me, Ate Judy, mangyari na iyan, it means pinapaalis ka na sa ganyan situation sa buhay na gusto mong pasukin. Binigyan ka ng pagkakataon na umalis ka na sa buhay na ganyan. Di mo deserve yan. Maraming lalaki sa mundo. Sabi ni Tita, Iya Susan. Si Tita Betty Cater, 1776. Naiyak ako, nalungkot naman ako sa news na yan, Julie, dumalik ka na lang sa pag-aaral. Bata ka pa. Ate Julie, mag-isip ka mabuti. Wala kang magandang kinabukasan kay Kuya Nelson kasi pa-check up na nga hindi pa ma-provide sa'yo. Paano pa kung makuha ngayon? Kawawa lang ang bata. Napakaganda mo, marami ka pang makikilala na kaya kang bigyan ng magandang buhay. Okay? So ilan lang po yan, no? Sa mga comment na binasa ni Ramil with regards dito sa sitwasyon ni Julie at saka ni Nelson. So okay. As far as I know, medyo mas matanda ata itong si Nelson kumpara kay Julie. No? And pumunta po tayo sa realidad ng buhay. Huwag na tayo magpasikot-sikot pa. Isa sa nabanggit dito, actually, ang challenge dito na kay Nelson. No? It seems that si Nelson has medyo mas may edad compare kay Julie. So, I am thinking na mas, kumbaga, malawak yung pangunawa niya sa kung ano yung nangyayari. Now, yung comment na sinabi na nabanggit dito is ultimo pang pa-check up, hindi niya kayang i-provide. Kaya nakunan si Julie. So, hindi sa i-judge natin si Nelson. Hindi ko siya sa i-judge. Ang mahirap kasi sa panahon ngayon, nakita natin kung anong klaseng buhay meron yung mga katulad nila. Hindi ko po minamaliit yung estado ng buhay. No? Si Julie mismo, nakita niya kung paano naghirap yung pamilya niya. Bakit si Luis kailangan suportahan ng iba para makapag-aral, maibigay yung dinadanas ngayon ni Luis. No? Para sa ito, Julie, no? So doon pa lang nakita mo na yung sitwasyon. So, dapat nakapag-isip ka na ito ba yung gusto mong maging buhay ng anak mo? Diba? Yung dinadanas ninyo ngayon. Paano kung wala si Tekram sa buhay ni Luis? Saan siya pupunta? Diba? Yun din ba yung gusto mong mangyari sa anak mo? Diba? Kasi yun pa lang, maging halimbawa na yun. At para sa iyo, Nelson, maging hamon sana sa iyo yung mga narinig mong comment na negative. No? Patunayan mo na yung mga sinasabi ng mga commentator na yan ay mali. Gawin mo siyang constructive criticism. Hindi mo yan kunin bilang pang-aalipusta sa iyo, pang-mamaliit sa iyo. Gawin mo siyang challenge, no? Na mali yung mga sinasabi nila. Okay, sabihin na natin hindi mo nagawa yung bagay na yun. Sana, no, sa nangyaring ito, maging bukas ang isip mo at i-analyze mo kung ano ba yung sitwasyon na sinasabi ng mga tao. Yeah. Maaring hindi ka parte ng plano, no, ng mga sponsor kasi hindi nga nila alam yung totoong sitwasyon. So leave it that way. Pagsikapan mo, no, na ipakita sa mga taong yan, no, na hindi ka ganun. Hindi mo yan gagawin para lang ipamukha sa kanila. Gagawin mo yan kasi yun yung tama. Yun yung karapat-dapat
para maitaguyod mo yung magiging anak mo. Unang-una, hindi naman sa pangmamaliit sa'yo, ganyan na nga yung buhay ninyo. Sinasabing, hindi ka na nga makapagbigay ng pampacheck up, may bibisyo ka pa. Di ba? Walang masama. Uminom, manigarilyo. Uminom, sigarilyo, masama. Masama sa katawan ng sigarilyo. Sige, sabihin natin, umiinom ka. But, dapat gagawin mo lang yan kung may sobra ka. Paano kung magkakaroon ng sobra na wala kang pambili ng pagbigay ng check-up kay Julie? Di ba? So, yung mga bagay na yon, Nelson, ilan lang yan, no? Sa mga dapat pinag-iisipan mo rin. No? And, hindi mo lagi pwedeng sasabihin na didiskarte ka. Di ba? Ganyang binigyan ng oportunidad si Julie, no? Na matulungan ang mga katekram, no? Ikaw ang dapat kumumbinse kay Julie na i-grab niya yung opportunity na yan. Na i-grab niya yung opportunity niya. Hindi mo siya dapat hadlangan. Okay? Now, with regards sa, kasi parang ayaw naman ni Julie na maghiwalay kasi yun yung gusto ng karamihan ng mga comments, di ba? Maghiwalay sila para makapag-focus ng pag-aaral. Diyan na papasok yung determinasyon ninyong pareho. No? Mahal nyo yung isa't isa. Hindi natin mayalis yan. Pero, lagyan nyo pa rin ng boundaries yung pagmamahal ninyo sa isa't isa na yan. Especially if you're talking about the future of your family. No? Pwede naman kayong magsama eh. Let's face the reality. Maraming contraceptive. Di ba? Kasi, sige, ano yung garantiya na halimbawang pinaghiwalay ang dalawang yan, mag-aaral si Julie, no? Magkahiwalay sila. Pag yan magkahiwalay, may mamimit na iba't ibang klaseng tao si Julie, may makikitang iba't ibang tao rin si Nelson. May babae rin siya makikita, may lalaki rin makikilala si Julie. Di ba? Sa edad ni Julie na yan, kung magkahiwalay sila ni Nelson, sa tingin ninyo, di ba? Chances, no? Huwag natin sasabihin na kung mahal nila yung isa't isa, hindi pa rin po. Iba po na nakikita ninyo yung presence ng isa't isa. No? Okay lang yan kung naka-abroad yung isa, nasa abroad yung isa. No? Pero yung sala pareho na sa Pilipinas. Tapos paghihiwalayin ninyo. For what? Dahil gusto nyo lang ma-ensure na makakapagtapos si Julie. Pwede naman magtapos yan na magkasama sila. No? Yung urge, ng intimacy, hindi mawawala yan. Hindi gumamit kayo ng mga contraceptive. Di ba? Reality lang tayo. No? Kasi iba yung magkasama sila. Pero dapat lagi nilang pangungunahan yung future nila at ng mga anak nila. No? Yung future na lang ng anak. And kay Julie, no, para siya ay makapagtapos, no? Kahit vocation na lang. Oo, sabihin na natin, maraming mga graduate ngayon, hindi naman nila nagamit yung pinag-aralan, but iba pa rin po yung may tinapos sa wala, no? Kasi ngayon, kahit dito sa Pilipinas, naghahanap sila ng mga diploma or degree, no, nang may tinapos ang isang tao. Okay? Oo, hindi assurance na kung ikaw nakapagtapos, mahahango ka sa hirap. Pero may edge ka na kumpara sa iba. So, yun yung iisipin din sana ni Julie at ni Nelson. No? Si Nelson, sabi niya, dumidiskarte. Hindi habang buhay Nelson, diskarte ang pag-iiralin mo. Iba pa rin yung kahit papano may pinangahawakan kayo. No? So, lahat ng sinasabi nila na yan, those are sa loobin nila na hindi nyo dapat masamain. No? Mga nag-ano lang yan, nag-concern sa pwedeng idulot ng padalos-dalos na desisyon. And most of them, no, mga nasa, kumbaga, dinaanan na yung ganyang klase ng buhay. No? So, kaya nila magsabi ng gano'n. Ako, based din, no, sa naobserbahan, sa paligid, sa pinagdaanan ko rin sa buhay,
Kaya ako nasasabi to, no? Wag po natin din namang isawalang bahala na mahal ng isa't isa sila, no? Mahal nila yung isa't isa. Di ba? Tulad ng sinasabi ko, kayang magtapos ni Julie kahit sila ay magkasama ni Nelson. Kasi marami rin naman ganyang instances na nangyayari. Di ba? Nagsasama sila. Nag-aaral sila pareho pero nakapagtapos, maganda yung buhay. Di ba? So it's a matter of balancing and knowing what is your priority. No? Yun yung dapat isipin ni Julie at ni Nelson. Ano ba ang prioridad ninyo? Yung pag-iibigan nyo lang o yung future ng pamilya ninyo? Yung tawag lang ba ng laman? O yung future ninyo? Di ba? Kaya kung ako kay Julie, grab the opportunity kung ano man yung binibigay. Then, Nelson, ikaw ang mag-a-assure na makakapagtapos si Julie. No? Tulad ng sinasabi ko, hindi ako tutol kung gusto nyo magsama, pero know your priority. And, inuulit ko, maraming contraceptive. Hindi ko ini-encourage, no? Na yun yung ano yun nyo. Ang sa akin pa rin, know your priority and that is the future of your family. Especially na ikaw, Nelson. No? Kasi dito sa Pilipinas, hindi pa rin iaalis yung si lalaki ang dapat magbigay or mag-provide ng lahat-lahat. No? Nasa ganong stigma pa rin ang mga karamihan sa Pilipinas. But for me, it's effort of the two person. No? It's a joint effort ng magkasintahan, mag-asawa, magkarelasyon. No, hindi lang yan si lalaki dapat ang nagpo-provide. Lalo sa panahon ngayon, sa generation, sa panahon nila ngayon, hindi na po ubra yun na si lalaki lang yung nagpo-provide. Hanggat maaari, dalawa kayo. Shared responsibility and everything para maging mas maganda yung pagsasama. Okay? So, maraba pa yan. No? Karamihan talaga mga comment na against sa kagustuhan ni Jason or medyo negative ang dating. No? May iba rin naman ng mga nakaside kay Nelson. No? Pero sa akin dito, Nelson, ikaw ang sumuporta kay Julie na siya ay makapagtapos. No? Dahil hindi habang buhay, ang sinasabi mo kasing diskarte, normally, more on strength yan. No? Pagka dumidiskarte ka, parang mas gagamitan mo lagi ng physical. No? Normally, ganyan yung pagka mga diskarte lang. Diba? Unlike yung talagang meron kang regular na pagkukunan no, ng pang-araw-araw. Okay? So, kung hindi mo man magawa yon, tapos si Julie, tinapos, magtatrabaho, di ba? At least natutulungan kayo. And, bago kayo, katulad niyan, hindi naman sa sabihin natin maganda yung nangyari at nakunan si Julie, no? Kaya sige, kahit paano buhay pa rin yan. Maging aral sana sa inyo pareho yan. No? Na sa ganyang sitwasyon, yan yung nangyari sa inyo. Di ba? Paano pa yung mga darating na panahon? Paano pa yung mga susunod na mga? No? Kaya kay Julie, ingatan mo yung katawan mo. No? Kasi ikaw yung nagdadala. So, ikaw naman, Nelson, bilang magiging padre di pamilya, mas responsibility mo talaga na tingnan, no, kung saan pupunta yung future niyo. Hindi ibig sabihin lahat ikaw magpo-provide, no? Hindi ibig sabihin, no? Ikaw yung, kumbaga, isipin mo kung ano yung magiging future ng mga anak mo. Di ba? And sa kay Julie, maging aral yung nangyari kay Luis. Pasalamat na lang tayo, may tekram, na umalalay kay Luis. Paano kung wala? Hindi habang buhay na mag-iitik lang yun.
Di ba? So yun sana maging aral, no, sa Julie and even kay Nelson, no? Gusto nyo ganun din ang mangyari? Gusto nyo na balang araw kahit matanda na si Tekram nakaalalay din sa mga anak ninyo? Diba? Kung di man si Tekram, another set of charity vloggers aalalay din sa anak nyo. Gusto nyo ba yun? Di ba? So, medyo pag-isipan ninyo. No? Ako, yung ino-offer ng mga sponsor, grab it, mag-aral ka din. Huwag niyong masamain yung mga sinasabi ng mga nasa comment section. Mas gawin ninyong motivation yun to face the reality and to prove them na kaya ninyong mabuhay kahit na magkasama kayo. And gagawin niyo yun dahil alam niyo yun yung tama. Yun yung tama. Hindi dahil sa may gusto kayong ipamukha. Part of it, yes, part of it. Kasi ginawa niyong motivation. Pero, ang bottom line pa rin nun is it's because of your family. The future of the family na you are going to build. Okay? So, mahaba pa po yan. Panoorin ninyo kung ano pa yung mga na-comment dyan ng mga nabasa ni Tekram. Pero, yun ang sa akin, no? At the end of the day, sila pa rin yung mag-decide. Whatever comment na sinabi natin, yun ay pag-iisipan lang nila. Sila pa rin ang gagawa ng desisyon. And I hope the decision na magbubuo nitong dalawa ay nakabatay sa future ng gagawin nilang pamilya. Alright, so hanggang dito na lamang po at maraming salamat.